Ayaw nang tinatanong si Inday. Sabi nga natin, nasanay doon sa Davao na walang nagtatanong sa kanya pag kumontra ka doon. Bumalik na lang siya doon. Huwag sa buong Pilipinas. Hindi siya nababagay to handle national positions. Kung sa Davao, acceptable siya doon, accepted siya sa buong Pilipinas, mga kababayan, with all this display of arrogance. Bad behavior. Sabi nga natin, malabo na po yung pangarap ng mga taga-Nausog. Dumilim ng dumilim yung pangarap nila sa 2028, mga kababayan. Kasi lumabas na po ang tunay na kulay ng matakaw na pusit. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Binalatan, mga kababayan, si Inday ni Manila Representative Rolando Valeriano. Kinastigo ng todo sa kanyang privilege speech kahapon. Sabi, mga kababayan, ni Valeriano, dahil sa walang modong ugali. Masamang ugali po ni Inday, walang modo. Dapat niya, huwag iboto si Inday pag tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. We deserve better, anya. Sabi po ni Valeriano. Yan, Manila lawmaker calls out Sara Duterte's rude behavior. We deserve better. Sabi dito sa balita ng Politico News. Sabi sa Manila Bulletin, Manila Solon tells Pinoys not to elect BP Sara as president. Wonders who her true boss is. Sino kaya niya yung totoong amo nitong si Inday? Patama niya, mga kababayan, sabi si Presidente na no comment sa China. You see? Pero anya, Mr. Maravillas, nabasa mo yung balita tungkol sa dismal performance ni Inday sa DepEd? Hindi lang po dismal, punong-puno po ng anomalya. Tambat ng corruption po. Yung 2 years na paghawak, mga kababayan, ni Inday sa DepEd, umalingasaw po yung baho. May nabuksan pong can of worms, mga kababayan, yung ating mga congressmen. At doon sa kanyang dismal performance, imagine po, sabi doon sa nakalkal na data ng Congress, sa 6,000 plus na classrooms na dapat target, dapat ipagawa ni Inday, 192 lang po yung naipagawa. 3% lang. Sara Duterte-led DepEd built only 192 out of 6,300 target classrooms in 2023, sabi po ng COA. Only 3% of 6,379 classrooms built by DepEd in 2023. Yan po, expectation versus reality. Classrooms in schools built when Vice President Sara Duterte was Secretary of the Department of Education in 2023. New classrooms, yung target 6,379, yung naipagawa lang ni Inday, mga kababayan, 192. Sa classroom repairs naman, 7,550. Yung dapat na ipa-repair ni Inday, 208 lang po yung naipagawa. Sa last mile schools, 88 yung target, 3 lang, mga kababayan, ang naipagawa. Dismal. Pagkatapos, gusto nang iupo ng mga taga-Nausog si Inday bilang Pangulo. Sa DepEd pa lang po, other than yung nadiskubre, mga kababayan, na can of worms, tambak na anomalya, wala halos na performance po na-achieve si Inday. Sa loob ng 2 years,
DepEd pa lang yan. Isang departamento na inawakan po ni Inday. How much more kung buong bansa, naintindihan na ninyo, mga taga-nausog, mas may panahon si Inday kay Kibuloy. At sa kung ano-ano mga bagay na wala mang relasyon sa kanyang trabaho. Kaya sabi dito ni Congressman Valeriano ng Manila po, we deserve better, anya. Kaya sabi dito sa balita ng Politico News, during Tuesday's plenary session, Valeriano delivered a privileged speech lambasting the Vice President without mentioning her name, instead using terms like Vice President, VP, at pangalawang Pangulo. Valeriano emphasized that Congress has the authority to scrutinize the budget and monitor how it has been and will be spent. Ayaw nang tinatanong si Inday. Sabi nga natin, nasanay doon sa Davao na walang nagtatanong sa kanya pag kumontra ka doon. Bumalik na lang siya doon. Huwag sa buong Pilipinas. Hindi siya nababagay to handle national positions. Kung sa Davao, acceptable siya doon, accepted siya sa buong Pilipinas, mga kababayan, with all this display of arrogance. Bad behavior. Sabi nga natin, malabo na po yung pangarap ng mga taga-nausog. Dumilim ng dumilim yung pangarap nila sa 2028, mga kababayan. Kasi lumabas na po ang tunay na kulay ng matakaw na pusit. Di ba? Sabi po ni Valeriano, pundo ng bayan yan. Kaya nga mayroong budget hearings ay para malaman ng madlang people kung paano ginagastos ng mga opisina ng gobyerno ang pundo ng bayan na ipinagkatiwala sa kanila. Ngunit anya nitong nakaraang linggo, inilantad ng Vice President ang kanyang hindi kagandahang asal at kawalan ng respeto sa ating saligang batas at demokratikong republika. Dito sa Kamara, hindi natin tinatapatan ng kabastusan ang kabastusan. Maling asal kasi yan. Pinangaralan po ni Congressman Valeriano si Inday. Kasi ini man po na pangaralan ng hindi na palaki ng tama ng magulang. Sabi ko nga po, wala man kasing magulang na matino. Yung magulang, lalo yung tatay, lumaking masama, tumandang masama ang pag-ugali. Isabi sa kasabihan, mga kababayan, kung ano daw ang ginagawa ng matatanda, kahit na mali sa mata ng bata ay tama. Ayun, nahawa pati yung mga supporters. Dahil sa palaging naririnig sa kanya yung pagmumura, lahat ng mga supporters niya, naging normal yung pagmumura. Proud sila. Yung arrogance in bad behavior, display of arrogance in bad behavior, mga kababayan sa publiko, naging normal na. Isabi sa Bible po, train up a child in the way he or she goes, or he should go, so that when he is old, he will not depart from it. Sa Tagalog po, sa Kawikaan 20:6, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan. Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Hindi po naturuan kasi wala mang magtuturo na matino na magulang. Kaya spoiled brat, mga kababayan, tinatanong lang, galit agad, nakasinghal agad. Sabi ko nga, mga kababayan, ang tao, ang isang public official lalo na, pag tinanong mo about money, pag tinanong mo sa kwarta, pag galit agad, pag nagalit po, siguradong may kopit.
Di ba? Yan ang malinaw dyan. Kasi kung wala man po siyang kinupit, wala man itinago, anong rason na magagalit ka? Kaya tingnan ninyo, mga kababayan, si bagong DepEd Secretary Angara, very respectful, very cordial. Tuwang-tuwa nga po yung mga congressmen. Kasi wala man siyang itinatago. Sa pag-imbestiga po ng Congress, sa hearing ng Congress, umalingasaw yung lahat ng baho. Ngayon, ang depensa ni Inday, nagsasabwatan daw mga kababayan yung Makabayan Block, tapos yung Marcos Romualdez para siya siraan. Gumawa ka kasi ng mga kasiraan mo. Ang gustong mangyari mga kababayan ng mga Duterte, pabayaan lang sila sa kanilang mga masasamang gawain. Hindi man po pwede ang ganoon. Yung kwarta ginagamit nila, hindi nila personal. Kaya may karapatan tayo na magtanong. Yung Congress may karapatan na magtanong kung paano ginastos yung pera ng bayan. Yan ang punto rito ni Congressman Valeriano. Sabi ni Valeriano, hindi natin tinatapatan ng kabastusan. Ang kabastusan, maling asal kasi yan. Valeriano also chided the Vice President for mistakenly thinking that no one would oppose her and that she has the power to order the committee. Isang karuwagan at pag-iwas sa tanong ang kanyang sagot. Iyan ang nagdodomilat na katotohanang nasaksihan natin sa budget hearing. Takot sa mga lehitimong mga tanong ng taong bayan. Kaya yung description po ni, tama, description ni party list Congresswoman Franz Castro, may sapositan niya. Pag tinatanong, pag nasosokol, bumubuga ng maitim na tinta. Nililihis, hindi sinasagot. At naghanda siya ng, ng isang sagot lang sa lahat ng tanong. Kaya parang nagbabasa na lang po ng responsorial psalm. Di ba? Salmo responsorial. Kung sa simbahan, mga kababayan, Valeriano said, the Vice President wasted her opportunity to highlight to the Filipinos the accomplishment of her office. Sa halip na sagutin ng matino ang mga tanong ng Kongreso, ay paulit-ulit na binasa ang kanyang sagot. Yung nag-iisang sagot niya nga po, hindi niya ma-memorize pa. Binabasa na lang. Sigurado yung abogado niya, yung si Powa siguro yung gumawa ng iisang sagot, lalo na napaya, lalong na pasobo. Binaon ni Inday yung kanyang sarili. Kasi lumabas na kahiya-hiya siya. Hindi kayang sumagot sa simpleng mga tanong. Wala siyang kakayahan na ganon. Kasi, mga kababayan, may itinatago. Naalukay na po, mga kababayan ng Congress, sa hearing ng budget ng DepEd. O malingasaw. Valeriano also claimed that the Vice President harbors ambitions of becoming President. Sino ba talaga ang pinaglilingkuran niya? Baka naman ang boss niya ay humaharang sa bangka ng mga Pilipinong mangingisda o ang mga promotor ng Pogo. Alam natin kung sino yung humaharang at nangara sa atin sa West Philippine Sea, yung China. Ganyan ba ang asal ng ating Vice Presidente at nag-ambisyong maging Presidente? We deserve better. Banat mga kababayan ni Congressman Valeriano ng Maynila. Pakinggan natin yung kanyang speech. Ito po, courtesy ng Congress. I-play natin mga kababayan. Mr. Speaker, mga kapwa ko mambabatas, sambayanang Pilipino, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa anumang negosyo, maliit man o malaki, normal na dumadaan sa pagsusuri ng mga boss ng negosyo ang operasyon at budget ng negosyo. Alam yan ng mga entrepreneur. Saan mang lungsod, munisipyo o barangay, ang operasyon at budget ng LGU ay dumaraan sa pagsusuri ng kanilang konseho. Ganyan po
ang proseso dahil tayo ay bahagi ng isang demokratikong republika. Hindi po tayo monarkiya, komunistang rehimen o diktadurya. Ang Pilipinas ay isang demokratikong republika. Kapag eleksyon, wala tayong iniluluklok na hari o reyna o emperatriz sa pwesto ng kapangyarihan. Ang ating demokratikong republika ay mayroong kongreso, judikatura at ehekutibo. Tatlong sangay ng gobyerno na pantay-pantay at binabalanse ang isa't isa. Tungkulin natin dito sa kongreso na busisiin ang panukalang budget ng ehekutibo at ang panggastos ng mga nakaraang ipinagkatiwalang pondo ng bayan. Hindi pera ng pangalawang Pangulo ang Office of the Vice President budget para sa 2022, 2023, 2024 at 2020. Pondo ng bayan yan. Correct. Kaya nga mayroong budget para malaman ng madlang people kung paano ginagastos ng mga opisina ng gobyerno ang pondo ng bayan na ipinagkatiwala sa kanila. Tama. Ngunit, itong nakaraang linggo, inilantad ng Vice President ang kanyang hindi kagandahang asal at kawalan ng respeto sa ating saligang batas at demokratikong republika. Dito sa Kamara, hindi natin tinatapatan ng kabastusan ang kabastusan. Tama. Maling asal kasi yan. Sa Maynila, dito sa Kamara, pamantayan natin ang pagiging magalang kasi kaugaliang Pilipino yan. Correct. Maling akala ni Vice President na siya hindi maaaring salungatin ng kahit sino. Yan ang nasaksihan natin sa budget hearing ng Office of the Vice President. Maling akala ni BP na may kapangyarihan siyang utusan ng Committee on Appropriation na palitan ang presiding officer nito. Mabuti tuwiran sinagot kabastusang ito sa isang magalang na paraan ni presiding officer. Maling akala rin ni BP na wala tayong karapatan magtanong ng anumang bagay tungkol sa budget ng kanyang opisina. Isang karuwagan at pag-iwas sa tanong ang kanyang sagot. Yan ang nagdudumilat na katotohanan ng nasaksihan natin sa budget hearing. Takot sa mga lehitimong mga tanong ng taong bayan. Sa simula pa lang ng kanyang presentasyon at ayon sa kanyang sinasabi, wala na talaga siyang balak sumagot sa anumang tanong. Sinayang ng pangalawang Pangulo ang pagkakataon na ibida sa sambayanang Pilipino ang accomplishment ng Office of the Vice President. Pagkakataon na sana niyang patunayan sa Kongreso at sa sambayanan kung sino ang naging beneficiary ng kanyang mga socio-economic programs. Ang nakakapagtaka sa kanyang budget ng 2023, 2024 at 2025 ay bakit sa National Capital Region lang nakalaan ang mga ayuda programs niya. Bilang chairman ng House Committee on Metro Manila Development, nagtataka lang ako kung saan sa Metro Manila napunta ang pondo ng socio-economic program sa kanyang office. Kalkalin ninyo. Nagtataka ako dahil siya naman ay pangalawang Pangulo ng buong bayan. Sinayang din ng pangalawang Pangulo na ibida sa Kongreso at sambayanan kung ano o kung kanino nakipagpartner ang Office of the Vice President. Sa kanilang 2025 budget proposal, mayroong 977,615 beneficiaries. Nasaan na ito? Totoo ba ito lahat at verified ba? Sabi ng OBP sa kanilang budget proposal, nagkaroon din sila ng 793 strategic partnership noong 2023. Nasaan ang lista ng strategic partnership at mga strategic partnership agreements? Tapos, At kapag walang totoong lista ng beneficiary, totoong dokumento ng strategic partnership, hindi malayong maghinala ang taong bayan na nawala ang pondo ng bayan para siguro sa darating na panahon. Sa halip na sagutin ng matino ang mga tanong ng Kongreso ay paulit-ulit lang na binasa ang kanyang sagot.
At bilang pagtatapos, nais ko lang pong ipaalala sa mga botante at sa Maynila at sa buong bansa, hindi nararapat sa atin, lalo na't siya'y nag-aambisyon na maging Pangulo, ang ayaw magsabi kung saan ginastos ang pondo ng bayan. Sino ba talaga ang pinaglilingkuran niya? Baka naman ang boss niya ay humaharang sa bangka ng mga Pilipinong mangingisda o ang mga promotor ng Pogo. Ganyan ba ang asal ng ating Vice Presidente at nag-aambisyong maging Presidente? We deserve better. Salamat po. Binalatan po sa Congress ni Congressman Valeriano ng Maynila si Pusit. Ayan po, mga kababayan, gusto nilang gawing presidente. Tingnan ninyo ang kanyang achievement. Dismal. Expectation versus reality. Pati yung Nutriban po na dinidistribute, sabi ni Brosas, inaamag na. Ito pa, House Budget Hearing, Sara Duterte's DepEd accused of rigged bidding for laptops. Yes, sabi ni Risa Ontiveros, itutuloy nila yung investigasyon sa confidential funds ni Inday. Hindi pwedeng maghugas kamay ang ilang opisyal ng ahensya sa usapin ng paggamit ng confidential fund. Kung hindi ito nagamit ng tama at wasto, mananagot din ang sinumang may partisipasyon sa paggamit nito. Senator Risa Ontiveros blasted the Department of Education's supposed unawareness of how its 112 million confidential fund in 2023 was utilized and urged the Senate panel on confidential and intelligence funds to probe the matter. So both the Congress and the Senate, mga kababayan, hahalokayin yung confidential funds ni Inday. Kasi sabi doon sa congressional hearing, tinanong yung finance department ng DepEd kung dumaan sa kanila yung confidential funds, yung liquidation. Walaan niya eh. Hindi niya dumaan sa amin. Sinolo ng team ni Inday, Team Pusit. Sabi ni Inday, hintayin ko rin, ni Ontiveros, hintayin ko rin ang ilalabas na report ng Commission on Audit hinggil dito. Karapatan ng mga Pilipino na malaman kung saan ginastos ang perang pinaghirapan natin hanggang sa uling sentimo. Kaya malamang, mga kababayan, talagang ma-impeach si Inday. Kung ma-impeach si Inday po, kitang-kita naman po ang nangyari. Justified po. Deserve. O ngayon, sa ibang balita, idagdag ko na po ito kasi nahuli na daw po ng Indonesian authority si Alice Go'o. Yan po yung breaking news kanina lang. Alice Go'o reportedly arrested in Indonesia, sabi po ni NBI Director Jaime Santiago. Senator Sherwin Gatchalian citing Santiago said, Go'o was arrested in Tangerang City, Jakarta, Indonesia at 1:30 in the morning, Wednesday, September 4. Ngayon lang po, kanina, and is currently in the custody of Indonesian authorities. So sabi dyan, this development has been verified by our counterparts in immigration who have confirmed that Ms. Go'o is currently in the custody of the Indonesian police at Jaranras Mabes Polri, Jatanras. Go is expected to be returned to the country soon. Sabi po ni Santiago, Go'o will first be taken to the Bureau of Immigration before being handed over to the NBI. He added that charges will be filed against Go'o before she is brought to the Senate. So yun din po ang mangyayari sa mga tumatakas na pugante tulad po ni Pacquiao. Kahit saan siya pumunta, kahit sa langit, sabi ni Inday, nasa langit na niya. Baka ibang langit ang pinuntahan ni Pacquiao. Yung langit na langit-langitan lang, kaya nasadlak siya sa problema. Ang dami niyang langit-langitan na pinakialaman.
Ang kaso ni Pacquiao, mga kababayan, sexual abuse, rape, mahilig sa langit-langitan. Sabi ni Inday, nasa langitan niya. Kaya tama po na huwag tayong aalis sa Interpol. May obligation tayo sa Interpol. Tulong ito ng Interpol sa atin and our counterpart sa immigration sa Indonesia. So ganon din ang mangyayari pag nailabas na yung warrant of arrest order laban sa dating Pangulong Duterte galing sa ICC. Interpol ang tatrabaho. Yan po ang rason kung bakit nagmamadali silang iupo si Inday. The designated survivor. Pero malabo po. Baka yung designated survivor, mga kababayan, hindi mag-survive sa mga kinasadlakan niyang problema. Lalo kung ikasa yung impeachment sa Congress. Kasi yung mga kinasadlakan niya na mga problema, impeachable po. Kwarta. Corruption, mga kababayan, and betrayal of public trust. Pasok na pasok po. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.